Hi everyone, I'm back. And sa video na ito, magtakutan ulit tayo. Ang mga kwentong babasahin ko ay galing sa Spookify page. Ilalagay ko na lang ulit dyan sa description box yung kanilang Facebook page para makapagbasa kayo ng mga horror stories. Pero bago tayo magsimula, intro, pasok. Ang title ng unang storyng babasahin natin ay Panaginip. My name is Jam, at ito ang storya ko. Sa palagay niyo ba totoo yung sundo? Kahit sa panaginip. Ako kasi oo, naniniwala na ako ngayon. Nangyari to nung namatay yung lola ko. Namatay siya dahil na rin siguro sa katandaan. After a month, nakapanaginip yung isa sa mga anak niya, na tila parang sinusundo na siya nito. Is it already a sign? So ayun, binaliwala niya lang kasi panaginip lang naman yung nangyari. And then, the day came by. Nangyari ang kinakatakutan ng lahat. Na-ospital siya at nagkaroon ng blood clot sa ulo. Sakit na kadalasan na kinakamatay ng nakararami ngayon. Sadly, namatay nga siya. Hindi na siya nagising. Literal na sumama na siya sa lola ko. At ito pa yung kwento. Related din siya sa panaginip. Napanaginipan ko rin yung lola ko. At nangyari ito during my lunch break. Dumalaw lang siya sa akin. Pero ang nangyari lang is niyakap niya lang ako. At sinabi niyang, andito lang ako para yakapin ka. Namiss kita sobra. Bilis. Bumalik ka na. Balik. After niya sabihin yun, nagising na ako. Napa-thank you Lord na lang ako paggising ko. Parang totoong-totoo yung nangyari. And that's the end of the story ni Jam. Grabe no. Ako rin naniniwala ako dyan sa mga sundo-sundo na yan. Sometimes, mga mahal natin sa buhay yung sumusundo sa atin. Sometimes hindi. Kaya nga di ba may tinatawag na Grim Reaper? Medyo creepy lang siya pag papakinggan natin na, nakita ko yung ganito, na panaginipan ko yung ganyan. Kayo, may kwentong sundo rin ba kayo? Or kwentong panaginip? Send nyo lang sa aking TikTok account. Nandiyan yung sa description box sa baba. Another story from Spookify. Ang sender nito ay anonymous, so hindi ko mapapangalanan kung sino yung nag-send. Nagsimula ang lahat ng grade 6 ako. Tandang-tanda ko yung panaginip ko na yun. Sa panaginip ko, kitang-kita ko yung papa ko na nakaratay at wala ng buhay sa isang napakahabang sopa sa sala namin. Pero wala pa kaming sofa nun. Habang kaming mga anak ay nakapalibot sa kanya. Fast forward. Second year high school na ako. Nang mamatay si Papa sa same scenario kung ano yung napanaginipan ko dati. Nagkaroon na kami ng sopa nun dahil binigay yun ng amo ni Mama 1 year ago bago mawala si Papa. Fast forward. Nagkapamilya na ako. Nanaginip ako na naglilibing daw ako ng tuta na duguan. 3 buwan lamang ang makalipas. Nakunan ako at 50-50 ang lagay ko. 5 years later, nanaginip ulit ako. At nakita ko yung kapatid ko na nakahandusay sa kalsada at pinapalibutan ng napakaraming tao. Ilang buwan lang ang lumipas at naaksidente siya. At ayon nga sa mga kasama niya sa trabaho, sa kalsada siya nakitang nakahandusay. Sa awa naman ng Diyos, nakaligtas siya. May iba pa akong mga panaginip tungkol sa mga namatay, na kapitbahay o kakilala na nangyari na. Yun lamang at salamat sa pagbabasa. Grabe yung mga premonitions. Naalala ko yung story sa Final Destination, kung alam niyo yung kwentong yan. Parang mga ganyan din. Sa panaginip, nangyayari yung mga bagay. And then pag nagising siya, totoong nangyayari. Well, wala pa naman akong experience regarding sa mga premonitions. Pero kayo, kung meron kayong mga experience, mga panaginip, pwedeng yung isend sa akin dyan sa aking TikTok account na ilalagay ko sa description dyan sa baba. Yan lang muna ang kwento natin para sa gabing ito.
Maraming salamat sa pakikinig. And kung nagustuhan nyo yung video natin, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. And i-share nyo na rin to sa mga gustong nakikinig ng mga true horror stories. Yun lamang, and sana makatulog tayong lahat ng mahimbing ngayong gabi.